Sa loob ng mahabang panahon, isang lihim ang ikinukubli ng syudad sa atin. Lihim na halos nalimutan na sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay. Lihim na halos matabunan na ng matatayog na gusali at dikit-dikit na bahay ng mga nagsisiksikang residente. Pero para sa mga nakakita, hindi ito pwedeng ibaon sa limot. Ako personally, may mga nakuha kong remembrance dyan. Like yung mga coins na malalaking coins, tapos yung paper money ng American, mga $1. Marami mga kung ano-anong gamit pa ng mga naiwan ng mga Japanese. Hanggang sa yun natuklasan ko nga yung hinukay ko yung espada na yun. Ang sikreto, nananatiling buhay sa mga pinasapasang kwento. Dati may mga nakikita rin sila dyan na mga white lady, mga ganyan. Habang hinuhukay namin yan, maraming lumalabas na sawa. May mga malalaki, may gabinti, merong mga gahita. Sa ilalim ng lupa, may sikretong gustong makalabas. Isang kwentong hindi pa natatapos at patuloy na isinusulat ng kasaysayan. Malaking paghahanda ang kailangan bago makapasok sa Bonifacio War Tunnel. Isinara na kasi ito sa publiko mula pa noong 1995. Ang entrance nito matatagpuan malapit sa isang mall sa Bonifacio Global City. Kailangan tayong magsuot ng bota dahil medyo may portion daw yung tunnel na maputik. Nasa gitna kami ng modernong syudad pero ang destinasyon namin nasa ilalim ng lupa. Good morning everyone. Today we will be going to the Bonifacio War Tunnel. Binigyan kami ng paalala na mag-ingat at huwag lumayo sa aming guide. And you should also put insect repellents for your protection, skin protection. And lastly, we have an ambulance station outside for any medical needs. So good luck to you all guys. Kasama ko sa pagpasok sa Bonifacio War Tunnel ang isang researcher mula sa National Historical Commission of the Philippines na si Ian Alfonso. At ang tatayong guide namin, si June Alberestine. Unexplored to. So yung stability nung tunnel itself, hindi po namin, kumbaga, hindi namin magagaranti na kasintibay nito kasi ito yung usually namin na napupuntahan. Unang pagsubok namin, bumaba sa matarik na hagdang merong 59 steps na nakakapit lang sa lubid. Okay. Ito, may nakasulat. Pero syempre, ngayon na lang ito nilagay siguro. To 27th Avenue, East Rembo. Tapos, to Amapola Street, Pembo. Una naming pinuntahan ang tinatawag nilang explored portion ng tunnel o yung napupuntahan ng mga bumibisita sa tunnel. Kapapasok pa lamang namin, pero ramdam ko na yung init, no? Kasi nasa ilalim na tayo ng lupa at bumaba tayo ng 59 steps. So, malalim na talaga tayo. So, medyo mainit dito, no? Tsaka damp yung, yung paligid. Ngayon, nakikita namin, may mga parang kwarto. Ano ba yung yung mga kwarto na yan? Para saan ba yan? Actually, mga original structures yan na intended for offices, for meeting rooms during World War II. Because ito nga ito sana ay mag-function as air warning service. Hindi basta-basta ang war tunnel na ito.
Ayon kay Dr. Ricardo Jose, isang historian, pinagawa ito ng gobyerno ng Amerika noong 1941 para maging air warning system ng American forces laban sa mga dayuhang sasalakay sa Pilipinas. May habang 2.2 kilometers o posibleng higit pa. Sa loob nito, may 32 chamber. Panahon na yon, this was supposed to be what was called the Air Warning Service Center. So, nung panahon na yon kasi, importante na iprotektahan ang Pilipinas sa mga bomba at sa mga eroplano ng mga dayuhang bansa. To the Americans at that time, kaya importante ang Pilipinas kasi yung major air base nila sa Clark Field was also a very important base. Maprotektahan ang interests nila. And at that time also, gusto nilang ihinto yung advance ng Japan into Southeast Asia. Ang nakakalungkot dito, yan nasa loob tayo ng historical tunnel. Pero, ang daming vandalism dito. Maraming nagsulat-sulat sa pader. Yung iba talagang mahirap maburato. Dahil nasa ilalim kami ng lupa, hindi ko na malayan kung saang direksyon ba kami papunta. Sa ngayon po, ano po yung nasa taas natin? C5 po. C5 to? Pero hindi natin nararamdaman, no? Yung mga sasakyan. Ganun siya, kumbaga ganun ka, ng lupa. Kaya ginawa talaga ito para, isip ko, kung binobomba niya, kahit hindi nararamdaman yung mga traffic na dumadaan. Hindi nararamdaman, oo. Kaya talagang ganun siya katibay, no? Ganun Ganun kapal yung bato niya. Okay, nasa lalim na pala tayo ng C5. So yung mga tumutulo po na tubig, galing posible sa kalsada? Yes, ma'am. Ganun po ba? Makalipas ang ilang minutong lakad, isang sorpresa. Eto na ang balon. Ay, ang laki pala. Oo. 6 meters ang lalim. Laki. Sinong gumawa nito? Hindi rin natin sure kung ito'y gawa pa ng mga Amerikano. Pero hindi natin din sure kung saan, anong Nakatakot? purpose nito. Pero dahil may account na during the development nitong ilalim ng Fort McKinley noong 1941, nagkaroon ng plano na ilipat dito ang reserba ng gasolina ng Air Force ng Amerika na naka-station sa Nelson Field na ngayon Ayala Triangle. Marami pang hindi alam tungkol sa war tunnel na ito dahil top secret ito ng mga sundalong Amerikano noon. Sa patuloy naming paglalakad, napansin kong dumalas ang pagtulo ng tubig sa aming ulunan. Tinignan natin yung distansya natin pinasukan natin. More or less na sa mga residential area na tayo. So nakatawid na po tayo ng C5. Residential area na. Makati area na to. Makati area na. Makati na. Si Rembo na po kasi. Ito na yung East Rembo. East Rembo. Ngayon tapos na kami dito sa tinatawag nilang explored area. Kaya explored dahil ito talaga yung kadalasan pinupuntahan ng mga bisita at meron din palatandaan na talagang na-enhance na siya sa pagdaan ng panahon. Ngayon, pagkatapos dito, papunta naman kami doon sa tinatawag nilang unexplored. Kasi ito yung lugar na kung ano daw yung iniwan noon ng mga Amerikano, ng mga Hapon, ito pa rin yung dadat na namin dito dahil hindi pa ito nagagalaw ng tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, makukunan ng TV crew ang bahaging ito ng Bonifacio War Tunnel. Kung nakapagsasalita lang ang mga haliging ito, siguradong maraming maikukwento tungkol sa mga Amerikano, Hapon at Pilipinong minsang sumilong dito. Ang Fort Bonifacio na kampo ng Philippine Army ay dating Fort McKinley nung panahon ng mga Amerikano. Noon, mas malawak ang sakop nito. At dahil nasa mataas na lugar, sinasabing tanaw mula sa Fort McKinley ang buong Kamaynilaan. Malapit sa entrance ng tunnel
ang opisina ng pinuno ng puwersa ng Amerika. Kabilang sa mga tumira doon si General Douglas MacArthur na naging commander din ng United States Army Forces in the Far East o USAFE. We can see very logical na nilagay yung entrance sa tunnel doon sa likod ng bahay niya. It also served as a quick air raid shelter. So of course, importante sa kanya ang protection. If anybody will get killed, talagang disaster kung namatay yung commanding general. Sinimulang gawin ang tunnel sa tulong ng kontratistang si Colonel Wendell Fertig na may mga trabahador na Pilipino. They began the tunnel in October 1941. Nag-hire sila ng mga laborers, nag-hire sila ng mga commercial firms to provide explosives. So nagde-demolish sila dito, may mga explosives silang nilalagay dito, sinasabog nila. And all that time may plano na sila to come out with a functioning tunnel system. Noong mga panahon na yon, natunugan na ng gobyernong Amerika ang posibleng pag-atake ng mga Hapon sa Pilipinas. Kaya pinamadali ni General MacArthur ang paghukay. So it was planned na dito ililipat si MacArthur, dito yung buong USAFE headquarters. Kaya may mga extension projects, banda doon. So in-extend ito to house the whole command structure. Pero makalipas lang ang 2 buwan, umatake na ang mga Hapon noong December 1941. By the time the war started, it was almost ready to function. So may ilaw na dito, nilagay na yung mga telephone cables, umanda na yung mga fans. Problema is, binomba yung Clark Field the first day of the war. And bago nakalipat yung air warning service dito, binomba din sila. Pero nung binomba ng mga Hapon itong Fort McKinley noong December 9, 1941, tuloy pa rin ang paghuhukay. Kaya nga may account na habang nagpuputukan sa itaas, patuloy pa rin ang pagdinamita sa ilalim ng lupa. Kaya alternate ang bombahan. Pinagpapatuloy pa rin talaga yung paghuhukay. Kahit na binobomba na tayo ng mga Hapon. Natalo ang puwersa ng Amerika at mga Hapon na ang sumunod na gumamit sa war tunnel. Pinaniniwalaang pinalawak pa nila ito at nagtago pa raw dito ang pinuno ng puwersang Hapon na si General Tomoyuki Yamashita. So, itong area na to, yung Fort McKinley, naging Sakura Heihei. Yung buong fort. Kampo rin siya naman ng mga Hapon. Saka nung nagsimula ng bombahin ng mga Amerikano ang Maynila for the liberation in October 1944, nagkataon si General Tomoyuki Yamashita nandito sa Sakura Heihei, sa isang diary ng isang Hapon. At dinidescribe nila paano sila dali-daling tumakbo papunta rito. Dahil sa koneksyon ng tunnel sa mahalagang tao at pangyayari sa kasaysayan, nang hinayang akong makitang nasisira na ang ilang bahagi nito. Sa underground tunnel, nakita namin ang isang tumpok ng lupa at bato. Ayan po yung ebidensya na yung tunnel natin ay unti-unting sinisira ng panahon. Ano to? Oo nga, no? Nakita rin namin ang isang malaking poste ng flyover na nakatanim sa gilid ng tunnel. So, Kung C5 pa pagbabasihan rin. natin itong poste na to, Dito ko napatunayang ang war tunnel na nagbigay ng ligtas na mapagtataguan sa mga taong nasa panganib, ang siya namang nanganganib ngayon mula sa mga tao. Sa aming pagpasok sa bahagi ng tunnel na bihirang mapuntahan, nakita ko agad ang kaibahan. Ang laki nitong chamber na to.
Pero kitang-kita dito na di siya talaga natapos. Mas makinis yung kabilang side. Maya-maya pa, nakakita kami ng isa pang hagdan. Ito yung hagdan na yari sa adobe. Merong tumutulong mga tubig. Para siyang maliit na falls. Ito na po ba ang dulo? Ito na po, ito yung pinakataas. Wala na. Wala na po, gumungo na po. Bakit po siya gumungo? Ano po yung nandoon sa dulo? Maybe yan yung parking ng market. Pero base sa kwento, sa taas niyan, merong bar ang mga sundalong Amerikano. Kasi dito mo mas masasalamin mo yung kung ano yung picture dati. Oo. Habang papunta sa direksyon ng isa pang exit, humantong kami sa bahagi ng tunnel na may kataasan na ang tubig, kaya sumakay kami sa bangka. May chamber pa, oh. Ang dilim! Hindi, ang katulad nito. May tagas ang tubo. Siyempre, sana naman hindi to galing sa Poso Negro, no? Dahil may mga bahay daw doon sa taas. Ano po to? Yan na yung gate na sinara ng ng Makati para di napasukin. Oo. Dahil ito na yung pinaka-exit mismo. Oo. Okay. Exit na to, so kailangan, siyempre, it leads to an open space. Pero sa kasong to, may harang siya. Bakit ano po yan? Ba't may pader dyan? Because may bahay na nakatayo dyan. Oo. Oo. Posibleng Poso Negro yan. No? Tubig na to. Oo. Kadiri si Poso Negro. Sa pagdaan ng mga oras, tila lumiliit ang tsansa naming makakita pa ng bukas na exit na pwede naming labasan. Sana naman, hindi pa tuluyang sinarhan ng mga tao ang ugnayan natin sa nakaraan. Ay, dito, mas grabe yung tulo ng tubig dito. Oo. Ang tubig na tumatagos sa itaas ng tunnel, tumitigas at nagiging stalactite na kadalasang natatagpuan sa mga kuweba. Wala yatang katapusan ang kwento. Matapos gamitin ng mga sundalong Amerikano at Hapon, ginamit itong imbakan ng armas ng Armed Forces of the Philippines. Sa pagdaan ng panahon, nabakante ang tunnel pero hindi nawalan ng saysay. Siguro after PMA. Si Senador Gregorio Honasan, dating rebelding sundalo, natulungan din ng Bonifacio War Tunnel nang magtago ng 7 taon matapos masangkot sa sunod-sunod na pag-aaklas laban kay dating Pangulong Cory Aquino. Paano niyo naman nalaman na meron doon? Siyempre, konting research, intelligence, at itong impormasyon tungkol sa mga ganong klaseng lugar ay bigay din naman ng kasundaluhan at kapulisan. Sa tulong ng mga residente sa lugar at mga sundalo, naging ligtas daw siya sa loob ng tunnel. Para sa akin, hindi ito simpleng tunnel. Hindi dahil sa buhay pa ako ngayon at kausap mo ko. Partially dahil sa tunnel na yun. But more importantly, dahil sa suporta sa pinaglaban na nagsimula pa way before 1986. Dumaan ka lang ba sa tunnel or did you have to stay there for days? Yun naman kung pahihintulutan mo, pag nagbigay na ako ng detalye, by deduction, medyo baka malagay sa alanganin yung mga kumukup sa akin. Natutulog po ba kayo doon at paano? Minsan. Pero pag mamamaster mo na yung natutulog kang nakatayo, nakaupo, pipili ka lang ng lugar kung saan mabilis makaalis. Sa aming kwentuhan, isa pang mahalagang impormasyon tungkol sa tunnel ang naibahagi ng senador. That time po, ilan na exit ng tunnel? May mga exit na ginawa for that purpose. Just to make sure na
hindi ako maipit, makornel, no? At siyempre, paglisan ko siguro, tinakpan na yon. Kung si Senador Honasa nakahanap ng madadaanan palabas ng tunnel, kami wala pa rin. Kaya dito sa lugar na to, kita lahat ng daanan Itong tunnel na to, papunta doon sa main entrance, kung saan tayo nanggaling. Tapos nagpunta tayo sa Amapola exit. Ngayon naman, ito yung tinatawag nila na Morning Glory exit. Ayan. Subukan naman natin, explore natin to. Sa aming paglalakad, napansin naming wala ng chamber. At ang tunnel, nagsanga-sanga pero wala namang lagusan. Parang walang katapusan ang kadiliman. Nang biglang, Ayun na! Sa wakas, may sinag din ang araw. natunto namin ang kaisa-isang exit na bukas at pwedeng daanan ng tao. Ang liwanag ng araw mula sa lagusan, natanaw din ng mga taong nagtago sa tunnel, mahabang panahon na ang nakalilipas. Yay! Ayan! Ang sarap pala makakita ng araw. Mahirap mamuhay sa loob ng tunnel. Yun ang napatunayan ko. Ito na siya. Ito ang tinatawag na Morning Glory Exit. Salamat naman. Pero nang makausap ko ang kapitan ng barangay, nalaman kong hindi ganito ang Morning Glory Exit dati. Po ay pinagawa namin. Noong una, ang lugar kong ito, ma'am, ay natabunan ko ito ng basura. Nung simulaan namin hukayin ito, na bumungad po sa amin yung maliit na portion nung tunnel. So, at doon, habang hinuhukay namin yan, maraming lumalabas na sawa. May pahintulot na si Kapitana mula sa Makati City Hall para pagandahin ang Morning Glory Exit. Pero paano naman ang iba pang exit na tinayuan na ng mga bahay? Tao po! Narito ako ngayon sa 27th Street ng East Rembo. Ang sabi ng mga tao, narito daw yung isa sa mga exit ng tunnel. Kaya puntahan natin. Okay. Diyan po yung gate niya. So yung kung nasan yung yero ngayon, meron niyang lagusan. Sa unang tingin, hindi mo makikilala ang lagusan. Lalabas ako. Si Sandra. Nandito po ba yung exit ng tunnel? Yes, nandiyan sa likod. Bakit po dito kayo nakatira sa bunganga ng tunnel? Bali po, yun nung time nga na bakante to, yun, nakaibigan ko si Ate Arlene dyan sa unahan. Sabi niya, Grace, kawawa ka naman, nangungupahan ka kung saan-saan na lang. Total bakante yan, wala pa namang, hindi pa naman na-occupy, i-try mo muna dyan. Pero kayo naman ho, kumbaga tanggap nyo na temporary lang kayo dito. Ay, po, anytime walang pwede problema. po kayong paalisin. Walang problema po. Bakit? Kaya nga sana naman may relocation. Plano ng barangay na pagandahin din ang exit na ito. Pero tingin ko, hindi magiging madali ang kanilang trabaho. Saan po dito yung yung tunnel? Diyan, exit ng tunnel, diyan banda. Yung bahay na yun, no? Sarado na, matagal ng sarado. Anong kulay po? Yung orange. Kulay orange. Kulay orange. Opo. Sige po. Hinarap kami ng misis ng may-ari ng bahay pero hiniling niyang huwag naming ipakita ang kanyang mukha. Sabi niya, naroon nga ang exit ng tunnel pero hindi niya kami pwedeng papasukin. Sa kabila ng matinding hamon, desidido ang Bases Conversion Development Authority na i-rehabilitate ang Bonifacio War Tunnel. Itong National Historical Commission sa pamumuno ni Professor Jokno, no? Dineclare na nila yan as a heritage site. So,
At kami naman, nagkaroon naman kami ng partnership with Kiesa para pondohan naman yung feasibility study. Pwede nating lagyan niya ng mga life-size figures kung paano ipakita kung yung mga sundalo dati na gumagamit ng tunnel na yan para ma-experience ng ating mga mamamayan at mga turista paano ba yung buhay ng mga sundalo nung panahon ng giyera. Nagsimula na ang unang hakbang para mailigtas ang Bonifacio War Tunnel. Sa pamamagitan ng high-tech na gamit, makagagawa ang grupong ito ng 3-dimensional image ng tunnel. At nang paandarin na ang laser light sa loob ng tunnel, nasaksihan ko ang pagtatagpo ng sinauna at makabagong panahon. Well, actually, napakarami nating information na pwedeng kunin from the laser scan. Unang-una, ginagamit ang laser scanning for measurements. Laser scanning allows us to ensure na pag nag-scan tayo, let's say ngayon, pwede natin i-monitor yung tunnel. After a few months, pwede tayong bumalik and pwede natin i-compare, lumiit ba siya? Kasi kung lumiit siya, then that means may problema. Diba? There's a chance that the cave is not anymore stable. Makalipas ang ilang oras, nasilayan namin ang kauna-unahang 3D image ng tunnel. Isa na namang kabanata sa kasaysayan ng Bonifacio War Tunnel ang nagsimula. Patuloy pa rin ang kwento ng The Fourth Tunnel na to. Yung kwento niya ay umikot naman dun sa kanyang preservation na mapanatili pa rin siyang buo, na malayo sa destruction. This tunnel to me is significant kasi it shows yung planning ng defense ng Philippines. It shows also the ability to think in terms of yung strategic needs ng Philippines at that time and yung importansya ng Fort McKinley as a nerve center, as a central command base. The tragedy is hindi siya nagamit for its original purpose, but it shows na the planning was sound, it was very well thought out, and just by looking at the tunnel, talagang malalim ang pinag-isipan nila dito. Matapos ang mahabang panahon ng pagwawalang bahala, parating na ang araw ng pagpapasalamat. Sa lugar na naging kanlungan ng iba't ibang lahi sa oras ng panganib. At nagsisilbing tulay sa pagitan ng noon at ngayon. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.